Alam mo yung pakiramdam na parang nasa iyo na ang lahat? Impluwensya, isang malinaw na layunin, kahit kapangyarihan. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na sa isang iglap lang, pwedeng mawala lahat ng yan dahil lang sa kasakiman? So, heto ang tanong ko para sa'yo at pag-isipan mong mabuti ha. Anong handa mong isakripisyo para lang sa, alam mo na, kaunting dagdag? Well, yan mismo ang tanong na hinarap ng isang lalaking nagngangalang Gehazi. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa kanya at kung paano ang naging sagot niya sa tanong na yan ay nagpapabago sa buong buhay niya, forever. Okay, so bago natin pag-usapan yung pagbagsak niya, kailangan muna nating maintindihan kung gaano kataas yung pinanggalingan niya. Kasi you see, si Gehazi, hindi siya basta-basta. Literally, nabubuhay siya sa gitna ng mga himala. Sige, imaginein mo to. Ikaw, yung kanang kamay ng sikat na propetang si Eliseo. Ang araw-araw mo, hindi ordinaryo. Nakikita mo mismo, harap-harapan yung mga imposible. Yung mga may sakit na gumagaling, pagkain na bigla na lang sumusulpot, yung mga ganong bagay. So hindi ka lang nanonood sa malayo, kasama ka doon. Part ka ng lahat ng kwento. Ramdam mo yung kapangyarihan sa paligid mo. Tapos, isang araw may dumating. Isang malaking tao, commander pa nga, pangalan niya Naaman. Mayaman, makapangyarihan, pero may isang malaking problema. Desperado siya. Kasi may dala siyang sakit na, nung panahon yun, parang death sentence na. Ketong. At dito na magsisimula ang lahat. Yung dapat sanang isang himala lang ng pagpapagaling, biglang naging isang pagsubok. At hindi lang to test of faith ha, ito ay isang test of character. Kasi dito nila matutuklasan na may mga bagay pala sa mundo na hindi pwedeng bilhin o bayaran. Okay, so ganito ang nangyari, step by step. Una, boom! Gumaling si Naaman, as in completely healed. Siyempre, sobrang grateful ni Naaman, kaya pangalawa, nag-alok siya ng grabe, napakalaking yaman, pilak, ginto, mga mamahaling damit, the whole shebang. Pero, pangatlo, at ito yung aabangan natin, tinanggihan lahat ni Eliseo. Lahat. Parang sinasabi niya na, nope, this isn't for sale. At habang nangyayari yan, eto na, pang-apat, nakatingin si Gehazi. At habang pinapanood niyang tinatanggihan ang lahat ng kayamanang yon, may sumubol sa isip niya. Isang maliit na pagnanasa, isang ideya na magiging simula ng lahat. Ang tumatakbo sa isip niya. Sayang naman, bakit natin hayaang umalis yan na dala-dala pa rin lahat ng yan? At yun na, yun yung moment. Dito nagsimula ang pagbabago sa kanya. Mula sa pagiging simpleng tagapanood, gusto na niyang maging player sa laro. At dahil sa kaisipang yon, tapos na ang pagiging audience. Si Gehazi na mismo ang bida sa sarili niyang kwento. Dito na niya binuo ang isang plano, isang kasinungalingan para lang makuha yung pilak na tinanggihan ng amo niya. Okay, let's follow the timeline. Una, takbo. Hinabol niya yung caravan ni Naaman. Pangalawa, nagsinungaling siya. Sabi niya, "Uy, nagbago isip ni Master Eliseo. Kailangan daw niya ng bayad." Tapos, syempre, si Naaman, tuwang-tuwa. Kinuha niya agad yung alok at binigyan pa siya ng sobra pa sa hiningi niya. Anong ginawa ni Gehazi? Tinago niya lahat in secret. At ang huli, bumalik siya kay Eliseo. Chill lang, acting as if walang nangyari. Pero alam mo, sa bawat desisyon, laging may consequence. At eto na, ang presyo ng kasakiman niya, ang kabayarang hindi niya pwedeng takasan. Pagbalik niya, isang simpleng tanong lang ang sumalubong sa kanya mula kay Eliseo. Pero yung bigat, ramdam mo. Gehazi, saan ka galing? At dito, sa huling pagkakataon, pinili pa rin ang pagsisinungaling. Wala po, hindi po ako umalis. Pero huli na, exposed. Alam na ni Eliseo ang lahat mula pa sa simula. At dito natin makikita yung great reversal, yung nakakalokang plot twist. Si Naaman, yung may ketong, gumaling. Samantalang si Gehazi na dating malusog, siya naman na yon ang nagkaroon ng ketong. Parang yung sakit na iniwan ni Naaman, sa kanya lumipat. At just like that, sa isang iglap lang, nawala ang lahat. Yung posisyon niya, yung kalusugan niya, yung kinabukasan niya. At ang masakit, hindi ito dahil sa may kulang sa buhay niya, kundi dahil sa pagnanasa para sa more na hindi niya nakontrol. Alam mo, ang dali-dali lang husgahan si Gehazi, di ba?
Pero ang totoo, ang kwento niya parang salamin. Isang paalala para sa ating lahat, lalo na ngayon. So ang tanong talaga ay hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa atin. Paano nga ba nagsisimula ang kasakiman sa sarili nating buhay? Kasi yung kasakiman, hindi yan parang biglang kidlat na tatama sa'yo, hindi yan dramatic. Madalas, nagsisimula yan sa mga maliliit, halos hindi napapansin na bagay. Nagsisimula yan sa isang shortcut o kaya sa isang kompromiso na sasabihin mo sa sarili mo, maliit na bagay lang to. O di kaya sa mga pabulong na justification natin sa sarili, yung okay lang yan, deserve ko naman to. At ang problema, kapag hinayaan mo yung maliliit na bagay na yan, lumalaki yan. At laging tandaan, ang presyo nito, palaging mas mahal kesa sa inaakala mo. Kaya eto ang iiwan kong tanong sa'yo. Pag-isipan mo. Yung makukuha mo sa maling paraan, sulit ba yan kapalit ng lahat ng bagay na pwede mong mawala na nasa tama naman?